I sold my innocence to a demon. Chapter 33, Crush. Everything ended peacefully when hindi pa rin mawala ang pag-alala ko at takot para sa naiwan kong pamilya. Sure, they're already in good hands, but paano ako nakakasiguro na walang gagawing masama sa kanila si Xavier? I've been missing for almost a day. Alam kong hindi mag-alala sina ma'am kasi nagpaalam akong magbabakasyon muna sa probinsya tapos yung sa school naman simbrik na namin. Sina mamang lang talaga ang inaalala ko. Muli akong nagbuga ng hangin habang kaharap ang rosas na nandirito sa hardin. Kanina ko pa kinakausap itong bulaklak kasi wala naman akong makausap rito sa bahay. Gusto kong maglibot-libot kaya lang ang bilin raw ni Sayon sa mga tao dito ay huwag akong hahayaan na makalabas ng bahay. Trap na ako sa lugar na ito at talagang nakidnap ng isang murder. Takot na dapat ako nito pero wala akong maramdaman na takot. Oo at hindi nakakatakot si Sayon kasi mukha naman siyang gagawa ng tama kahit na mas mahaba na sungay ng kalabaw ang sungay niya. What are you doing with my flowers? Speaking of the devil, inaantok kong tinapunan ng tingin si Sayon na sana hindi ko na ginawa. Ramdam ko ang pag-iinit ng magkabila kong pisngi pati ang bibig ko at hindi nakaligtas at napanganga na lang dahil sa malinaw na view na nasa aking harapan. It's already 12 in the afternoon and here he is, naked and sweating while drinking a glass of water. Wala naman, kawala lang ang mga mata ko sa kalaswaang dala ni Sayon. Lantad na lantad ang nagmamalaking katawan ng lalaki at kahit na hindi ako mahilig sa pandesal, ay parang gusto kong kumagat ngayon upang mapawi itong pagtulo ng mga laway ko. Nakakahiya sa mga model na nasa brochure ni Mamang. Punong-puno ng blessings ang katawan ng lalaking ito. Tinapunan ako ng tingin ni Sayo na nakasuot lamang ng itim na jogger pants habang naliligo sa sarili niyang pawis. You can touch it if you want, punong-puno ng pag-uuyam niyang sabi sa akin bago ibinaba sa lamisa ang baso. Hindi pa ako nakarecover at mas lalo lamang nalubog nang humarap sa akin ang lalaki at saka ako binigyan ng isang nakakalokong ngiti. Anong ngiti-ngiti niya? Bakit ba wala siyang pang-itaas na damit? Nahihiya akong naiwas ang tingin ko para sana ibalik ang natitira kong kahihiyan. Ang aga-agang dinudungisan ng pagkatao ko, kunwari ay naiiyak kong saad pero imbis na maawa yung demonyo ay tinawanan lamang ako nito. Oh, paano ko dinungsingisan yung pagkatao mo? Muli kong sinulyapan ang tingin ni Sayo na ngayon ay printi ng nakahalukip-kip habang natatawang nakakatitig sa akin. Masarap bang makita akong diring-diri sa kanya sa pamamagitan ng mukha mo? Kunot ang noo kong sabi sa kanya. Hindi ako nagsisinungaling pag sinabi kong hindi ako nakikipag-isip ng tama tuwing makikita ko ang mukha ng lalaking ito. May kakaiba kasi sa mukha niyang magkapatid. Alam niyo kung pakiramdam na tila ba sinasapian ka ng isang masamang nilalang, ganoon ang nangyayari sa akin sa tuwing malapit si Sayon at tuwing nakikita ko sila magkakapatid. Nawawala tuloy yung pagka-inosente kong pilit na preserve nila Mamang. My face is perfect and so my body is. Punong-puno ng pang-aakit ang tono ng pananalita niya pero hindi ko na talaga siya muna papansinin hanggat hindi siya nakadamit ng matino. Ibinaba ko ang tingin ko at muli itong tinuon sa bulaklak na nasa harapan ko. Sana poison ivy na lang ito, kaharap ko para maitapon man lang sa lalaking nasa likuran ko. Bulong ko sa napakagandang bulaklak. Kumain ka na ba ng tanghalian? Rinig kong tanong ni Sayon sa mukhang hindi pa rin gumagalaw sa kinatatayuan niya. Huwag kang lilingon, Apple. Mas okay na nakatalikod ka sa kanya upang ma-preserve mo pa ang natitirang kainosentihan na meron ka. Hindi pa, malamig kong sagot sa lalaki. Napasalampak na ako sa lupa at dahil sa sobrang kaba ay hindi ko maiwasan pang hindi pitasin ang bulaklak at titigan ito ng malapitan.
Ginagawa ko ito para lang mapagtakpan yung nakakainis na pag-iinit ng pagkakabila kong pisngi. Baba, bakit ba kasi nag-iinit itong pisngi ko? Nakakakita naman ako ng mga lalaking nakahubad sa books at magazines pero bakit iba ang tama pagdating kay Sayon? Maganda rin naman yung katawan ng mga models na nasa brochure ni Mamang pero bakit parang mas maganda yung kay Sayon? Mas lalo lamang uminit ang mga pisngi ko dahil sa mga imaheng nandito sa nakakawakong isip. Eat with me, then I'm going to reveal some of Cyver's secrets. Rinig ko pang sabi ni Sayon bago ko muling narinig ang tunog na ninilikha niya sa tuwing magpupush up siya. Yes, nasa likuran ko siya at abala sa pag-iihersisyo. Kanina pa ako inaaya ng lalaking ito pero ni hindi ba naman ang mga ginagawa niya baka hindi ako makatagal at mahimatay na lamang dahil sa sobrang pagod at pagka-exhaust niya. Huwag mong papansinin si Sayon, mariin akong napapikit ng muling umalingaw-ngaw sa paligid ang paghingal niya at ang pagbibilang. Gusto kong lumingon, pero ayoko kasi taples siya, hindi ba at parang naninikip na ako ng lilingon ako. Ayokong manilip kaya hindi ako lilingon. Upang mawala ang tensyon ko sa lalaking abala sa pag-ihersisyo, ay malapitan kong tinitigan na lamang ang bulaklak na hawak-hawak ko. Sobrang lapit na nito sa mga mata ko at kahit na walang namang nakakabilib sa bulaklak ay nagpanggap akong may napaka-interesadong bagay akong nakita sa petals nito. Maganda naman itong rose pero I bet na mas maganda yung abs. Wah, yung utak ko nagkaroon ng virus. Paano ko masabing mas maganda ang abs ni Sayon? Bakit sinasabi ko iyon? Mas lalong lumaki ang pagkakabukas ng mga mata ko at kahit hindi ko nakaharap sa salamin, ay alam kong sobrang pula na ng aking mga tainga. Anong meron dyan sa bulaklak? Rinig kong tanong muli ni Sayon kaya naman literal na naman ako napatigil sa paghinga. Apple, natatakot na ako sa inaasta mo. Hindi ka naman ganito kay Sayon. Napalunok ako ng laway at dahil sa sobrang pagtataka ay napayuko na lamang ako. May iniisip lang ako, malungkot kong sagot sa tanong ng lalaki na mukhang napatigil na naman sa ginagawa niyang pagpapapawis. Namamawis na ang mga palad ko at ang kaninang mabilis na pagtibok nitong puso ko ay napilitan ng kakaibang kaba. Natatakot ako, hindi dapat ganito ang nararamdaman ko kay Sayon kasi bata pa ako tapos hindi ako pwede magkaka-crush dahil magagalit si Natatang. Nag-promise pa naman ako sa kanila na mag-aaral muna ako ng mabuti bago magkaroon ng crush. Napakagat ako sa ibabang labi ko at tatayo na sana para umalis at iwan si Sayo nang marinig ko na naman itong nagsalita. Look at me while you're talking. Puno-puno ng otoridad at pananakot niyang wika kaya na wala na akong nagawa pa kundi ang mapaharap na lamang sa kanya at naiilang na napatingin sa nanunukat niyang mga tingin. The moment I saw his dark eyes, I felt so confused. Ayaw kong maging crush ang lalaking to, mas malaki pa ang sungay sa kalabaw. Anong iniisip mo? Muling inuuyang tanong habang magkasalubong ang makakapal niyang kilay. Dahil sa sobrang pagkabalisa ay pagkawala sa sarili, ay nahihiya kong itinaas ang bulaklak. Iniisip ko lang kung masarap itong bulaklak. Huwag kang masyadong pakialamero, kunwari ay naiinis kong tanong. Ginawa ko iyon para pagtakpan ang kahihiyan na ginagawa ko. Mas masarap ako, rinig kong sagot ng lalaki at bago pa man ay makapag-react ay buong pagmamataas na siyang lumakad papasok ng bahay. Wow, dumapa yung mga halaman dahil sa sobrang hangin. Literal po iyon kasi malakas ang hangin ngayon. Bakit naman magiging masarap si Sayon? Kinakain ba siya? Kumain ka na kaming dalawa ni Sayon ng tanghalian dahil dito ulit sa hardin. Inaya ko na rin sila yung mga tauhan niya kaya naman sabay-sabay kaming lahat na kumain. Hay, namiss ko na naman sina Tatang at Mamang. Gusto ko na ulit silang makasama ngunit dahil sa mga pangyayari ngayon ay mukhang malabo muna. Kasalukuyan akong nakatanaw sa swimming pool at nasa hindi kalayuan nang biglang may nagtakip sa mga mata ko.
Nagulat ako siyempre, pero mas nagulat ako nang biglang may mainit na ihip ng hangin na humaplos sa aking liig. Hulaan mo kung sino ako, bulong ng demonyang kasama ko simula kagabi. Sa Satan, is that you? Natatawa kong tanong na umani ng isang angel kay Zion. Chapter 34. Kung pagtutuunan ko ng pansin yung deal na namagitan sa aming dalawa ni Zion, baka tuluyan na akong mabaliw. Mas maganda siguro na abalahin ko muna yung sarili ko sa napakagandang lugar na ito. Sabi nga ni Zion kahapon na kinakailangan kong magbakasyon muna at magpahinga. Malayo sa mga taong magbibigay ng problema sa akin. That is his reason why he brought me here. It's still not clear why he's helping me, pero di ba dapat ay maging thankful na lang ako? If Zion is not here, hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko. It's been 2 days but there's no still sign of Savior. Wala akong naririnig na kahit ano tungkol sa kanya. Wala na kaming balita ni Zion sa kuya niya. Ewan ko kung magsisinungaling sa akin si Zion. Bahala na. Hindi ko pa naman alam kung paano ko haharapin ang kuya niya, tapos mabawasan din yung kaba ko kasi nabalitaan kong nagiging maayos na ang lagay ni na Mamang. Magpapapasko na naman, uuwi ako sa kanila sa Pasko para mag-celebrate namin ito ng buo. Sinasayong kaya, sineselebrate kaya nilang dalawa ng kuya niya ang Pasko. Napatigil ako sa pagpita sa mga bulaklak nang maramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin. Hindi naman malamig kanina ah. Mas lalong napakunot ang noo ko nang matanaw ko si Toto na pupunta dito sa gawi ko. Tila nagmamadali pa ang bata makapunta di lang dito sa kinauupuan ko. Ang sabi ko sa kanila, okay lang ako dito mag-isa. Bakit naman kaya pupunta dito ang batang ito? Inayos ko ang pagkakasuot ko sa sombrero ko bago tumayo at lumakad upang salubungin ang bata. Dala itong mga piraso ng bulaklak na napitas ko. Bala ko sanang ilagay ito doon sa mga flower vase na nasa sala. Nakakahiya naman kasi kay Zion, yung mga bulaklak niyon doon ay lanta na. Buti na lang at mayroon silang malawak na taniman na mga bulaklak dito, puro mga rosas. At sunflowers lang ito pero magaganda naman. Toto, may problema ba? Kunot ang noo kong tanong sa bata na anak ni Mang Tonyo. Maraming mga bata dito sa lugar na ito, ngunit konti lang ang nakakalapit sa akin kasi halos lahat ay abala sa pag-aaral at pagtulong sa mga gawain ng magulang nila. Napahinto sa pagtakbo ang bata pero habol pa rin nito ang hininga. Hayan, sige, takbo pa. Alam naman niyang medyo tirik ang araw tapos hito at tatakbo pa siya. Hinimas ko ang likod ni Tuto upang sana ay pakalmahin ito pero nananatili ang pagiging maputla ng bata habang hinahabol ang hininga. Wala kasi akong dalang tubig kaya anong ibibigay ko sa kanya? Tuto, bakit ka ba kasi tumatakbo? Kunot ang noo kong tanong na hinihingal na bata. Ate, pinababalik na po kayo ni Sir Zion sa bahay kasi may emergency daw po. Nahihirapang wika ng bata. Tika, emergency? Ano naman ang mayroon ngayon? Pinaningkitan ko ng tingin ang bata pero wala naman ako makita na nagbibiro ito. At saka masyado nang matanda si Tuto para magsinungaling. Ayon, kay Mang Tonyo ay 15 years old na itong anak niya at napaka-bait na bata nito. Lumuhod ako upang magkapantay ang mga mukha namin. Anong emergency daw, Tuto? Wala na talagang mababakas na pagdududa sa tino ko dahil napaniwala na ako ng batang ito. Hindi naman siguro siya tatakbo ng pagkahaba-haba kung hindi seryoso yung emergency na sinasabi ni Zion. Baka naman tungkol sa pamilya ko. Ito ate, hindi ko po alam pero mayroon pong lalaki na bigla ang pumasok sa bahay. May kasama po silang mga duguan tapos yung isa sa kanila malaaraw po ang lagay. Litanya ng bata nang makabawi na naman ito ng hininga. Hindi ako nakapagsalita at nananatiling nanlalaki ang mga mata ko. May mga lalaking dumating, paulit-ulit na hinahampas ng hangin ang katawan ko, ngunit hindi ko iyon binibigyan ng atensyon dahil hindi pa rin magawang suiso ng utak ko ang sinabi ng bata. Mama, may mga lalaki? Hindi kaya si Xavier sa mga lalaking yun? Nakakapagtaka at nakakatakot kasi naisip ko lang na baka nasa
kapahamakan si Xavier hito at abot-abot na ang hakabang nararamdaman ko. Agad akong hinablot ng kamay ng bata at kahit hinihingal pa ito ay hinila ko siya papunta sa rest house at tinitirhan namin ni Xavier. Kailangan ko makarating agad. Baka masaktan na. Dalian natin tuto, sigaw ko sa bata. Yung mga paa ko, kahit na nanginginig ang mga ito, ay nagawa pa rin makapagtakbo ng mabilis. Ate, huwag kang magpanik, utos naman sa akin ng bata pero hindi ko magawang sumunod sa utos niya dahil pakiramdam ko ay may sariling buhay itong mga paa ko. Nanlalamig na ang mga kamay ko at kahit nakatirik ang araw ay mayroong iilang butil ng pawis na tumutulo sa aking noo. Ang isipin na mayroong nasaktan kinasayon, bigla at otomatikong naghihina ang buong katawan ko. Apo, sino ba sila para maging ganito ka? Naiinis na talaga ako sa sarili ko. Nang makarating kami sa harap ng rest house ay naabutan ko ang 5 kulay itim na sasakyan. Diyos ko, bakit mayroong mga butas itong mga sasakyan? Ganito na ba ang uso ngayon ng mga mamahaling sasakyan? Mas lalo lamang akong kinabahan nang makita akong basag na yung mga windshield ng isang kotse. Sino sakay ng mga sasakyan na ito? Ihahabuti na nandito ka na, kailangan kayata ni boss sa loob. Bigla ang singit ni Mang Tonyo na nasa gilid ko na pala kasama ang ibang tauhan ni Sayon dito. Talagang gusto pa akong takutin ni Mang Tonyo. Nangihina akong tiningnan ang matanda. Ano bang nangyayari? Naiiyak kong tanong sa kanya. Nako iha, nagulat na lang din kami ng magsidatingan ang mga yan. Kilala yata ni boss kasi pinapasok agad ipagamot sa doktor na nandito. Pumasok ka na para makita mo na pailing na lamang ako at gamit ang natitirang lakas na nandito sa katawan ko ay nagawa kong makapaglakad palapit sa bahay. Tagaktak ang pawis ay habol ko ang aking hininga dahil sa ginawa kong pagtakbo na paghahalata talagang hindi ako nag-iiresisyo. Hindi pa man ako nakakahawak sa doorknob ng pinto ay biglang may humawak sa braso ko. Tinignan ko kung sino ito. Hala, sino itong mamang ito? Ang laki ng katawan niya at sa pormahan ay mukhang bodyguard ito. Kamukha kasi ng suot niya yung uniform ng mga bodyguard ni Xavier. Si Xavier, ramdam ko ang pagkabog ng dibdib ko. Kuya, andyan po ba si Xavier? Kinakabahan kong tanong sa lalaki na napaatras pa bago may itinapat na telepono sa bibig niya. Should I let her in, boss? Tanong ni Kuya sa taong nasa kabilang linya. Hindi maalis-alis ang nakabara kong ano sa aking lalamunan. Hindi ako naging ganito ka aligaga at kakakaba. Pakiramdam ko ay maiihi na ako sa sobrang kaba at takot na nadadagdagan pa iyon kasi itong lalaking katabi ko ay patuloy lamang akong tinatapunan ng matalim na titig. Yung totoo, galit ba sa akin si Kuya? Pumasok ka na raw, utos sa akin ni Kuya bago siya pa mismo ang nagbukas ng pinto. Kung kanina ay maiihi na ako ay sa sobrang kaba, ngayon ay pakiramdam ko hihimatayin na ako. Sino ba ang hindi hihimatayin kung bubungad sa iyo ang 5 duguan na lalaking nakahilata sa sofa? Tapos may 6 pang nakatayo at tinutulungan ang mga kasamahan nila. Natuin sa akin ang tingin nilang lahat. Anong nangyari? Napaawang lalo ang bibig ko nang napagmasdan ko kung gaano kalala yung lagay ng iba. May mga parte ng katawan nila kung saan maraming bakas ng dugo. Are you shot? Nabaril ba sila? Hindi na ako kinakausap pa ng mga lalaking ito dahil imbis ay inaasikaso sila ang mga sugatan at nahihirapan nilang mga kasamahan. Tuloy pa ba ako sa loob? Nanananghihina na ang mga paa ko na hindi na matigil pa sa panginginig ang aking mga kamay. Oh God, ano bang nangyayari? Nawala lang ako sa sandali tapos mayroon ng ganito. Hindi ko na malaya na nagsisimula na palang tumulo ang mga luha ko. Para akong bata na inagawa ng candy. Apple, come here. Rinig kong tawag sa akin ni Sayon kaya naman wala na akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya na tila isang lantang manika. Mahigpit ang pagkakamukos ko sa kumpol ng mga bulaklak na aking hawak. My heart pounds faster while walking on here where Zion is.
Natatakot ako makita kung sino ang kasama niya. Kinikilabutan ako at gusto ko na umiyak. Pero nang mapunta na ako sa harapan ng kwarto at makita ko ang lalaking nakahiga sa kama at naliligo sa sarili nitong dugo, tuluyan na akong nanghina. Nabitawan ko ang kumpol ng mga bulaklak at tila ba nakalimutan ko na ng huminga. Savior, my heart cracked when I saw how bad his situation is. May isang lalaki na nakapwesto sa gilid niya at ginagamot nito ang sugat na mas nasa dibdib ni Xavier. That guy must be Doctor Dad. Sa tabi ng doktor ay si Sayon na seryoso lamang na nakatitig sa walang malay niyang kapatid. That wounds, yang mga sugat ni Xavier, sigurado akong tama ng barilyan. Gulo-gulo ang buhok ni Xavier at napupuno na ng dugo ang kulay puti niyang pulo na konti na lang ay matatanggal na sa katawan niya. Nababahira na niya ng dugo ang kulay puting sapin ng malambot na kama at kahit na nandito ako sa pwesto ko, nakikita akong sobrang putla na ng lalaki. Why? Bakit nangyayari sa inyo ito ni Sayon? This is the second time that I saw him in this kind of situation. Magpapatuloy ang chapter 35.